maraming salamat po. But din sinadjust yun yung acapella. At least hindi kami makaka-copyright. Pero ano yun? Like, what's new and what else can we look forward to for the three of you? Yes. Well, si G22 po, we're known as yung mga songs po namin ay talagang pasubuan. Ngayon, dito po sa One Sided Love, makita po nila, bakit nga ba naging female alpha sa mga female alphas? Gusto namin medyo pakita yung backstory ng mga Sa malayo, sa mga female alphas. Yes, yung mga nasaktan din tayo, yung mga nanakit sa amin. Kung paano bakit sila naging strong? Yes. Ano one-sided love like? Tara. Also, makikita nila po, this week magiging out na po yung pinaghandaan namin sa China na Show It All po. Kasama po namin yun sa Congress. Sa Philippines, to represent the Philippines. Mimi and Alumin po kami. Kasama rin po namin si EXO Lay. Kamusta yung experience? Ay, iba po yung experience kasi parang ito po yung first international po namin, ganap namin, and sila po yung mismong tumawag po sa amin pa to guest sa kanilang showcase, and sobrang kakaiba siya kasi nire-represent po talaga namin yung P-pop at yung Pilipinas, kaya isa po siyang karangalan sa grupo namin, and wow, diba? Para maging ito yung first na out of the country experience namin, nakakatuwa. And we're so happy na yung mga feedback ng mga Chinese. Wala naman nyo. Basta! Spoiler! Next week. Labas lang po ng teaser, ha? Pero like, di ba sabi niyo, like, parang iba yung story naman ngayon ng songs nyo. Pero like, in terms of genre, how will it be? Same pa rin ba nung dati? Or mag-iiba din? G22 po kasi talaga, very experimental po talaga kami. Parang tinatahak po namin iba't ibang cluster ng OPM. Kasi para hindi po tayo box sa kung ano lang yung pwedeng ibigay. And dito po sa mga kanta namin at sa mga susunod pa namin kanta, talagang mag-explore po kami ng mga iba't ibang genre, ng mga iba't ibang tunog. So sa One Sided Love, medyo dun po siya on the lo-fi, on the medyo soft punk. Yeah. If ko-compare po natin siya sa Loca, na very alternative rock. So, ibang-iba po talaga siya. Buti hindi kayo na yun, don't you find it challenging in terms of one of your vocals? Kasi syempre di po may iba na parang mas bumabaga yung boses lang sa ganitong klaseng genre. Kayo kinakailangan maging all around. Yeah, I think, feel ko po, that's the beauty of sobrang iba po yung vocals namin, yung dynamics namin. So we find parang harmonies and na bibigay justice sa some parts, some verse. Parang dahil din po sa kung ano po meron kami vocally, nag-iiba din yung tunog ng kanta. Kahit medyo soft pa rin yung kanta, medyo marinig mo pa rin na, ay, yung boses nila, parang paus-paus, baklado na. Parang ganun pa rin yung boses nila. So, parang husky pa rin siya. So, parang wala Bakla ako, pero parang di naman ganyan boses. Ganda-ganda naman ng boses nyo para sa sa isang bakla. Parang gano'n siya. Parang bakit maririnig nyo pa rin yung powerness. Yung powerness, yung power ng mga vocals. Sino yung nagsulat ng ano? Sila, Kuya Tiny and Kuya Gab. Tapos nag-additional lyrics po ako. So, parang katulad nung sa Vision, gusto nyo rin ba na parang next naman kayo na may magsulat ng songs? Well, we do actually write our songs po. Talagang nasa line-up po talaga ng mga kanta namin kung kailan i-release. Meron na po kami mga nasulat na kanta. Isa na po dun yung Loca. Actually, yung Loca po, hindi pa talaga siya i-release. Dahil lang nasama po siya sa Shake, Rattle, and Roll, na-release po siya early on. And hindi lang po Loca ang mga nasulat, madami po talaga. So, sa mga line-up po ng songs na i-release po namin, dinedepende din po namin siya sa era at sa messaging po namin. Gusto po namin pa at the same time, gusto namin mag-aral sa mas experience and iba yung creative inputs ng mga mentors namin, ibang producers, ibang writers. So, open din po kami sa iba. Ano yung inspiration ng music niyo pagka pipili kayo o mag-compose kayo ng music? Very important po talaga sa amin yung gusto namin iparating na mensahe po sa nakakarami. Ay, hindi. Grabe. So, yun po, parang when we feel it, the songs po, parang mas importante po sa ano ba yung gusto niyang iparating. Nakaka-female alpha ba to?
empower ba siya, nakaka-touch ba siya ng mga heart. Yun po yung very important po sa amin pag nagpipili kami ng kanta at susulat. Tapos yung group nyo, saan siya inspired? Kasi di ba minsan may mga P-pop group din na, di ba, inspired sa Little Mix. So sa inyo ba, kanino inspired yung, ano nyo, yung group nyo? We definitely look up to many of our seniors. Pero I think our group is inspired by who we are and our origin stories. And that's why Female Actors na come up po. Kasi parang yun yung nakita po sa amin ng aming company na Cornerstone. Kaya very thankful po kami sa kanila. Pero ngayon po, parang sinasabi nila parang going on the direction parang TLC. Wah! Ay, Say my name! Say my name! Destiny. Destiny's Child. And sa inyo ba, sino pang gusto nyo mga-collaborate ng mga singers ba or mga kapatid nyo sa P-pop group? Napakadami. Meron ba? Kahit Sobrang mga... open po kami sa collaborations, pero I know that the girls have been so super vocal about itong group as Pinagkin. Of course, syempre, parang lahat gusto mag-collab dyan. Galing nila. Ako naman po, Ben and Ben, kasi lahat ng songs and music nila napakaganda. And gusto ko pong maging part yung group namin ng isa sa mga songs nila. Yes, for me po talaga ang aming mentor. Na hindi lang po siya mentor namin, but kakolab namin si Ate Casey Tandingan. Si Casey. Like, oh my God. Nahimatay na ako. Pag talaga si Ate Casey po, kasi grabe po talaga siya. Hindi lang po siya mentor namin, ate na rin po talaga namin siya. Okay. And hands-on din si Ate Casey nung nag-debut pa kami, yung band. Nag-additional vocal arrangements din si Ate Casey. And sobrang, we learned so much. Thank you.